Sa aking nakarang video ay aking ibinalita ang patungkol sa mga usap-usapang ang KF-21 fighter jet ng South Korea ang maaaring dahilan kung bakit delayed na talaga ang fighter jet project ng Philippine Air Force dahil hinihintay ng ating bansa ang full production nito na nakaschedule na magaganap sa susunod na taon. Ito ay sa kabila ng pag-anunsyo ng Max Defense na mayroon nang napili ang Philippine Air Force kung ano ang fighter jet na kanilang bibilhin at sinabi na rin na may budget na ang ating bansa para bumili ng 12 Just 39 Gripen, ngunit hindi pa rin napipirmahan ang kontrata. At sa bagong balita na ating nakalap, mas lumalabo ang tsansa na mabili ng Pilipinas ang mga Just 39 Gripen matapos magkapirmahan na ang Sweden at bansang Ukraine ng isang dokumento na kung saan nagpapahayag ng kagustuhan ng Ukraine na bumili ng aabot sa 150 Just 39 Gripen bilang parte ng kanilang pangdepensa laban sa pag-atake ng Russia. Hindi pa malaman kung kailan mapipirmahan ang kontrata, ngunit sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na top priority nila na mabili ang mga Gripen, kaya mas lalo pang hahaba ang pila para sa mga Swedish fighters. Marami na ring bansa ang may kasalukuyang orders para sa mga Just 39 Gripen tulad na lang ng Sweden, Brazil at Thailand at may dalawa pang bansa na nakaambading mag-order ng naturang fighter jet tulad na lang ng Colombia at Peru, kaya dapat na talagang magmadali ng ating bansa kung ito ang kanilang napili sa kanilang fighter jet project. Kapag maunahan ng Pilipinas ng mga bansang ito at sa susunod na taon pa mapipirmahan ang kontrata, sa taong 2031 pa natin makukuha ang unang batch ng mga Just 39 Gripen at aabuti ng ilang taon bago ma-fully delivered ang mga aircraft. Kaya hindi na talaga opsyon ang mga Gripen kung sa susunod na taon pa bibili ang Philippine Air Force. Ganun din ang mga F-16 Vipers ng Amerika na kung saan lagpas 100 din ang kanilang mga orders at kapag ito ang kanilang mapipili sa susunod na taon, ay sa taong 2030 pa magkakaroon ng unang batch ng delivery. Kaya lumalabo na talaga ang tsansa ng Just 39 Gripen at F-16 Vipers na magiging susunod na fighter jet ng Philippine Air Force, samantalang mas lumalaki naman ang tsansa ng Eurofighter EF-2000 Typhoon ng Europa dahil kakaunti lamang ang orders nito sa ngayon, pati na rin ang KF-21 Boromei ng South Korea na kung saan nasa dalawang bansa pa lamang ngayon ang mayroong order. Sa lahat ng pinagpipilian ng Philippine Air Force, ang Eurofighter ang pinakamabilis na makapag-deliver sa ating bansa na kung saan kapag formal nang magkapirmahan ng kontrata sa susunod na taon, ay sa taong 2027 ay agarang may di-deliver ang unang batch, kaya magagamit na ito kaagad ng ating hukbong sindatahan. Kasama pa sa kanilang package ang mga matitinding missiles tulad na lang ng Meteor Beyond Visual Range Missile na kung saan sinasabing kapag nalock-in ka na nito ay wala nang takas ang naturang target. Samahan pa ito ng napakahabang range ng missile na umaabot sa 200 kilometers. Kasama din dito ang tinatawag na Storm Shadow Air Launch Cruise Missile na ilang beses na rin nagamit sa giyera at may range ito na umaabot sa 550 kilometers, kaya malaking upgrade ito sa ating Philippine Air Force. Alam din ng Eurofighter na problemado ang Pilipinas sa budget, kaya nag-offer sila na palawigin pa ang installment ng mga fighter jets at may mga impormasyon tayong nakalap na umaabot sa 15 years to pay ang mga aircraft na mas magpapagaan sa taunang pagbabayad ng ating bansa. Ngunit kahit na ganito, ay sobrang mahal pa rin talaga ng mga Eurofighter Typhoon na halos doble na ang presyo kumpara sa mga KF-21 at alam naman nating walang gana ang ating gobyerno sa mga mamahaling defense equipment. Kaya ang nakikita talaga nating mananalo sa proyekto ay ang mga KF-21 ng South Korea dahil magkalibel ang presyo ng aircraft na ito sa Just 39 Gripen at kapag South Korean made equipment ang bibilhin ng hukbong sindatahan ay agarang mayroong budget ang ating gobyerno.
Ilang halimbawa na lamang nito ay ang mga bagong warships na in-order mula sa Hyundai ng South Korea na sa suma total ay may halagang nasa 76 billion pesos at nahanapan din naman ito ng pondo ng ating gobyerno, pati na rin ang mga bagong FA-50 Block 70 na nagkakahalaga naman ng nasa 40 billion pesos. Maganda din talaga ang mga KF-21 dahil may stealth capability ang aircraft na ito na wala sa ibang ino-offer sa ating Philippine Air Force at kailangan natin ng ganitong aircraft sa ngayon, lalo na't puro stealth fighter jet na rin ang ginagawa ng ibang bansa. Sinasabing mababa din ang maintenance at operating cost ng mga KF-21 dahil ang ibang parte nito ay tulad sa mga FA-50, kaya bagay na bagay ito sa bansang gipit tulad ng Pilipinas at masisigurado nating laging nasa top condition ang mga naturang aircraft. Ang medyo tagilid lang talaga sa mga fighter jet na ito ay hindi pa ito proven na aircraft dahil bagong-bago pa lamang ito, ngunit ganoon din naman ang FA-50 noong binili ng ating bansa dahil ang Pilipinas ang pinakaunang gumamit ng aircraft na ito maliban sa South Korea at naging malaking tulong din naman ito sa mga operasyon ng ating hukbong sandatahan. Sa ngayon, kahit alin man talagang mapili ng Air Force ay ating magugustuhan dahil napakatagal na ng proyekto na ito at dapat ay magkaroon na ng pirmahan sa lalong madaling panahon.